welcome po sa ang kwento ni Daddy's Vlog. Welcome po at sana nasa mabuting kalagayan. Narito po tayo sa aking paboritong tambayan. At narito po tayo para makipag-chismisan at hatid sa inyo ng mga kwento ng tunay na buhay na nangyayari dito sa Japan. At ang pagmamarites natin ngayon ay tungkol sa isang magsyota na humantong sa hampasan ng bote ng alak sa aking pinagtatrabahuhan. So tara na, kapag-chismisa na kayo kay Daddy. Actually po, talagang mahirap gumawa ng tulog ngayong araw na ito, nito mga nakaraang linggo dahil nagpapalit po ang klima at nagpapalit po ang init o ang temperatura ng katawan ng tao, kaya medyo mahirap po matulog. At si Daddy po talagang hirap matulog kahit na umiinom po ako ng pampatulog, mahirap po talagang gumawa ng tulog. Yan po ang aking idinadaon. Kagabi, mga alas 11 pasado, lumindol po ng napakalakas. Magnitude of 6.6 na lindol dito sa Okayama. Medyo nagising po ako at hindi na ako nakatulog. Medyo makulimlim po ang panahon at dito po sa Okayama madalas umulan, pero ito po ay lilipas din dahil talagang tagsibol na at talagang usong-usong ngayon ng allergic rhinitis, kaya kanina bago ako mag-vlog bahing ako ng bahing, buti na medyo nawala. Nandito po ako sa Chokoen, malapit po dito sa aking isang tambayan at makikita niyo po na maraming basura dahil po sa hangin. Meron pong mga nag-inom dito at hindi na tinapon. Sa bagay wala pong basurahan, kaya ang hirap po ng sitwasyon. Lilipat po sa I-Plaza, naglalakad po ako at marami po kasing dumaraan na Japanese doon. Tapos akala kinukunan ko sila. Tamang hinala po. Makita niyo po sa paligid ang gaganda po ng bulaklak. Pero mapupuno po ito ng bulaklak na puro pink tsaka white. Ito puro pink. Ang ganda pong tignan. Nakaka-relax po sa mata. Yan. Puro bulaklak na pink po. Meron din namang haluan at puti. Dito na po ako sa I-Plaza. At narito po ako para magkwentuhan. Actually, yung pagkakwentuhan po natin hindi naman chismis. Ito lamang po ay huwag mangyari sa inyo dahil ito po ay delikadong pamamaraan na pag-inom ng tama lang. Ang ating pong pagkakwentuhan ay bakit humantong sa hampasan ng bote ng champagne ang magjowa. Yan po ang ating pagkukwentuhan ngayon. At sana don't forget to like, share, and subscribe para po malaman ng mga tao o malaman ng mga kababayan natin na hindi dapat pagsamahin ng alak at gamot at pairalin ng init ng ulo. Una po, merong magjowa na kakilala ko na nag-inom sa aming
dati pinagtatrabahuhan. Makikilala niyo po ito na napakabait pareho at napaka jolly at tahimik. Talaga pong wala kayong masabi, pero isang gabi nagulat na lang kami na lumabas ng tunay na kulay ng magjawang ito. Hindi namin na-expect na hahantong sa karahasan ang kanilang pag-iinuman o ang kanilang pagbubanding at pagsasaya. Yan po ang ating pagkukwentuhan ngayon, kaya tumutok po tayo hanggang sa huli. Ang magjowa po bata pa, siguro mga nasa 30s po sila pareho. At pareho po sila may hanap buhay, nagtatrabaho po sila sa aking pinagtatrabahoan din dati. Marami po silang bagay na pagkakatulad at marami pong bagay na ugali na pagkakahambing sa isa't isa. Ngayon po, ito pong lalaki pag sa normal po masyado pong mabait at talagang hands-on po ako. Hands-on po sa pagiging matulungin. At yung babae naman po ay napakalambing. At isang beses po nagse-celebrate sila ng, hindi ko matandaan po, anniversary o birthday sa aming pinagtatrabahuang club, Philippine Club. At meron po kami mga talent doon na mga lalaki, mga Filipino dancer at tayo na transgender. Ngayon, nagsasaya po at masaya talaga at normal na mga makikita nyo sa isang bar o sa isang club na nagsasaya at nagiinuman. Ngayon, ito pong lalaki ay nalasing na. Lumabas na po yung tunay na kulay. Ito pong lalaki ay pumunta na ng stage at niyaya namin yung mga Pilipino. At pinagtripan po yung mga Thai na transgender. Normal po yung babae, yung isyota. Ngayon po, ang ginawa ng isyota na babae, pinigilan po yung kanyang jowang lalaki. Ito po ay sinaway niya at hindi nagustuhan ng lalaki. Nauwi po sa sagutan, nauwi po sa hindi pagkakaunawaan. Ang nangyari po, yung kanila pong champagne o champagne na iniinom, kinuha po yung bote ng champagne na talagang napakatigas, na talagang wala ng laman. 2 bote po yun. Nagulat na lang po kami nang biglang hinampas ng lalaki yung ulo ng babae. At nabasag po sa ulo niya yung bote ng champagne o champagne. Shock po kami. Grabe po yung pagkakahampas. Hindi niya na po kilala yung mga nakakausap niya o pumipigil sa kanya dahil kahit na anong gawin po namin pigil o kahit na ano pong gawin namin na awat, hindi po siya mapigil. Talaga po nagwawala. Papatayin niya yung babae, yung syota niya, na hindi niya alam. Sabi niya hindi niya kilala. Ang hirap po ng gano'n, sasabihin na hindi kilala. Talaga pong nalilisik yung mga mata niya.
at talagang gusto niyang patayin yung kanyang syota. Ito naman pong syota ay hindi umiiyak. Hindi po nasa wisyo pa rin po at nakakausap ng matino yung babae. Pero duguan na po yung ulo. Natataranta na po kami ng co-workers ko kung ano gagawin namin. Sabi ko sa mamasang namin, madalhin na natin sa ospital. Ang sabi ng mamasang namin, huwag iimbestigahan ng pulis yan. Ganun po yung nangyari sa loob ng aming club. Marami pong bagay na sumambulat sa loob ng club. Marami pong nasira dahil sa pagwawala po ng lalaki. At may nahulog po sa kanyang pitaka. Ang nahulog po sa kanyang pitaka ay mga gamot. Ngayon po, ginugol ko po yung mga gamot na yon. Yung gamot po na yon ay antidepressant na pagkadami-dami na kanya palang tinungga. At kanya pong sinabayan ng alak. Mga kababayan niya po ang wag natin gagawin. Yung mga antidepressant na yan o kahit na anong klaseng gamot, huwag po nating hayaan na itulak natin ng alak o sabayan natin ng alak dahil nakakapagpahay po yan eh. Mahirap po ang mga bagay na nangyaring ganyan kagaya ng nangyari dito sa magsyota. Hindi natin hawak ang buhay natin pero meron talagang mga tao na hindi pwede sayaran ng alak ang utak. Meron po talaga nawawala sa sarili at talagang hindi nila alam kung anong ginagawa nila. Talagang wala silang nakikilala kahit na sino. Talagang nanlilisik ang mga mata ng lalaki at gustong patayin ng kanyang jowa. Ngayon, ito naman jowa sa kalasingan, hindi na malaman kung saan nailagay yung tsinelas. At sabi niya, pupunta siya sa banyo. Sabi ng mamasang namin, huwag ka muna pumunta ng banyo dahil puro basag na bote ang lalakaran mo. Ang sabi niya, okay lang, hindi naman ako masusugatan. Tama ba sabihin niyo? Naglakad siya at natibo ng bote at sasabihin niya, aray. Hirap po yung mga bagay na talagang hindi mo akalain mangyayari, kaya dapat po tayo mag-ingat lalo na pag may mga ganitong gulo. Kailangan po natin umiwas. Kahit po ako pinlilisikan ako ng mata ng lalaki dahil hindi niya po ako nakikilala eh. Wala po nakikilala sa aming mga staff. Ngayon po nadala na sa ospital yung babae at hindi po niya alam ang sasabihin niya sa nurse kasi kailangan po ng investigasyon. Sinasabi po na pag ganito pong inuman ay kailangan tumawag ng pulis na hindi po pinapayagan ng aming mamasang. At yun po ay sinabi niya na nauntog siya pero hindi po kapaniwala na mauuntog ka at umagos ang dugo mo ng ganung pagkarami-rami, pwedeng gawin dinuguan. Ngayon po, pinainom namin ng tubig ng lalaki at nahimasmasan. At ang tanong, nasan daw yung kanyang jowa? Ba't daw siya iniwan? Alam niyo pa, kahit na siguro kayo na nakikinig, hindi niyo malaman kung tatawa kayo o maaawa kayo o mag-aalala kayo. Kasi, yung champagne po na ibinato o ipinupok sa ulo ng babae, napakatigas po, grabe. Ang tahi po ng babae 60 stitches ang tahi ng babae sa ulo. Talaga pong maaaring mamatay ang babae dahil sa kanilang mga ginawa. Ito po ay huwag natin hayaan mangyari ang mga bagay na ito sa atin, lalo na
pag naisasayaran na ng alak ang mga tao, dahil meron po mga tao na hindi marunong magdala ng sarili o hindi marunong magdala ng alak na pinapasok nila sa katawan ng tao. At ito po ay nakakatakot dahil maaari po sila makapatay. Actually, pwede nga po mamatay yung babae pero awa po ng Diyos, hindi naman po namatay. Grabing nakakasyak po na pangyayari ang nangyari sa gabing yun. At talagang kahit ako ay hindi ako makapagsalita sa nangyari dahil iniisip ko na sa isang banda ng kasiyahan o sa isang kasiyahan mapapalitan lamang ng karahasan at pananakit na maituturing mo na hindi na iba sa'yo dahil ito ay syota mo na maaari mo maging asawa sa future. Yan po. Ang may papayo ko po talaga ay talagang yung pag uminom po tayo ng anong klaseng gamot, iba't ibang klaseng gamot, gagaya po ng antidepressant at kasi alam niyo naman po yung mga addict, kahit na po hindi mga antidepressant ang iniinom, kahit na po yung mga ginagawa nilang pag-a-addict, eh, nakakagawa sila ng hindi maganda, lalo na pag tinutulak ng alak. Ang hirap po ng ganun. Kailangan po natin iwasan ng ganyan dahil tayo po malalagay sa peligro at makakapanakit po tayo ng tao. Kaya payo ko po na wag po nating itutulak ng alak ang mga iniinom nating gamot dahil ito po ay makakasama sa ibang tao at sa ating katawan at sa ating isipan. Sa ngayon po, yung babae po nung araw na yon nagpahinga po ng halos kulang-kulang 1 buwan dahil masakit po yung ulo niya at sinasabi po ng mga nurse at doktor na bumalik para sa CT scan at iba pang mga check-up, pero hindi na po siya bumalik. Nagtiis po siya at hindi po siya naligo dahil baka po ma-infection ng kanyang sugat sa ulo, at humingi naman po ng tawad ng kanyang boyfriend after ng ampasa ng bote ng champagne sa ulo. Sa awa po ng Diyos ay ligtas sila. Salamat sa Diyos. So, una po, iligay sa tiyan ng alak. Pangalawa po, huwag pong gumamit ng mga gamot na bawal. At ang pangatlo po, alalayan po ang ating partner kung may history po na nawawala sa sarili o talagang nagwawala pag nakatikip po ng alak. Yan po ang ating kwento sa araw na ito. At sana ay maibahagi nyo sa inyong mga kaibigan na wag tularan ng mga ganitong klaseng sitwasyon dahil maaari po sila makapatay o maaari po sila makapanakit ng ibang tao. At maaari pong kahit po bata hindi nila kilala, masaktan nila. So hanggang dito na lamang po ang ating kwento at sana'y nasa mabuting kalagayan, ulanin kayo ng grasya at alagaan nyo inyong sarili dahil ang ating kalusugan, ang ating kayamanan na hindi mapapantayan ng pera kahit kailan. So don't forget to like and share and subscribe para po magkaroon ako ng maraming kaibigan. At sa mga kaibigan ko po na nag-subscribe, maraming salamat po, dumadami na po kayo. At sana dumami pa tayo para magkaroon tayo ng mga kakwentuhan lalo sa ating comment section, at mag-iingat po kayo lagi, gabayan po kayo ng Panginoon, at sana po ay lagi niyong pindutin ang notification bell para po sa ating mga kwentuhan ng mga buhay namin dito at buhay ng mga Pilipino o ng ibang nasyon na nakasama ko na naka-experience ng hindi maganda o magandang pangyayari na nangyari sa kanilang buhay sa ibang bansa. So hanggang dito na lamang po. Hanggang sa mali po natin pagkikita. Maraming salamat po. Bye-bye.